Kuya, may isang uri ng babae na hindi nagkukumpisal, hindi nagpapakita ng obvious na interest at hindi nagpaparamdam ng diretsahan. Pero kapag tiningnan mo ng maigi ang kilos niya, makikita mong may tinatago siyang pagtingin na hindi niya masabi. Ito ang klase ng attraction na hindi maingay pero malakas, hindi lantaran pero ramdam. At kung hindi ka sanay magbasa ng subtle signals, mamimiss mo ang babae na matagal nang nauhulog sa iyo pero nahihiya lang aminin. Marami kasing babae ang hindi komportable na maging direct. Natatakot sila sa rejection, natatakot na pahiya, natatakot na baka isipin mong assuming sila. Pero ang katawan, boses at timing nila hindi nagsisinungaling. May mga palatandaang lumalabas nang hindi nila minamastermind. At doon mo malalaman kung bakit parang may tension kapag magkalapit kayo o bakit parang iba ang vibe kapag ikaw ang kausap niya. Mapapansin mo na kapag gusto ka ng babae pero nahihiya siya, nagiging awkward ang energy niya sa tuwing nasa presensya mo siya. Hindi ito yung obvious na flirtiness. Madalas baligtad pa. Bigla siyang nagiging tahimik. Bigla siyang nagiging conscious sa galaw niya. Bigla siyang nag-iingat sa mga salita niya. Para bang ayaw niyang magkamali o may masabi na hindi niya kayang i-handle. Hindi ito simpleng hiya. Ito ay emotional overload na nangyayari kapag attracted siya pero hindi pa niya kayang ipakita. Makikita mo rin sa paraan niyang tratuhin ka na iba ang bigat mo kumpara sa ibang lalaki. Kapag ikaw ang nagsalita, tumitigil siya. Kapag ikaw ang nagbigay ng opinyon, nakikinig siya ng mas maigi. Kapag ikaw ang nagtanong, nag-iiba ang tono niya kahit saglit lang. Hindi niya ito sinasadya. Tumataas lang talaga ang emotional sensitivity niya kapag ikaw ang kausap. Ito ang uri ng reaction na hindi nangyayari kapag wala siyang nararamdaman. Isa pang palatandaan, kuya, ay ang paraan niyang umiwas pero hindi talaga lumalayo. Ito yung classic behavior ng babaeng may gusto ngunit hindi sanay humarap sa nararamdaman niya. Kapag dumaan ka, minsan iiwas siya ng tingin. Minsan mag-a-adjust ng posture o magpapanggap na busy. Pero makikita mo, kuya, na kahit umiwas siya, sinusundan ka pa rin niya sa peripheral vision niya. Ayaw niyang mahalata mong interesado siya, pero gusto pa rin niyang makita kung nasa paligid ka. Hindi ito friendliness, ito ay silent fascination. Napakalakas ding senyales kapag nagiging selective siya sa mga tanong niya sa iyo. Hindi siya yung tipong maraming sinasabi, pero kapag ikaw ang kausap, may mga tanong siyang hindi niya tinatanong sa ibang lalaki. Simple pero personal. Kamusta araw mo? Kumain ka na ba? May ginawa ka bang bago? May napansin siya sa post mo? Small questions na may emotional weight. Ginagawa niya ito hindi para makulitan ka, kundi para magkaroon ng maliit na window papunta sa buhay mo nang hindi siya nagmumukhang obvious. At kuya, may isa pang pahiwatig na halos hindi napapansin ng karamihan. Kapag gusto ka ng babae pero nahihiya siyang aminin, nagiging inconsistent ang behavior niya. Hindi ito red flag, ito ay nervousness. Minsan warm siya, minsan cold, minsan chatty, minsan tahimik. Hindi dahil hindi kanya gusto, kabaligtaran. Hindi niya alam kung paano i-handle yung excitement at kaba na nararamdaman niya. Kaya minsan, sinusubukan niyang iwasan para hindi siya mahalata. At kung hindi ka marunong magbasa, iisipin mong wala siyang interest. Pero sa totoo, masyado lang siyang invested. Mapapansin mo rin na nagiging extra careful siya sa image niya kapag nasa paligid ka. Inaayos ang buhok, inaayos ang damit, bigla nang nagiging mas mahinahon ang kilos niya. Minsan pa nga, kuya, nagiging clumsy siya dahil masyado siyang conscious. Hindi ito pagiging vain. Ito ay instinct ng babaeng gustong magpakita ng best version niya sa taong kinahumalingan niya. At bago tayo lumipat, may isang pattern na sobrang telling. Kapag gusto ka ng babae pero nahihiya siyang aminin, nagiging tahimik niyang sinusubukang alamin kung available ka. Hindi niya ito tinatanong ng diretsahan. Pero mapapansin mo sa mga tanong niya tungkol sa schedule mo, kung may kausap ka ba, kung busy ka ba, o kung saan ka madalas pumunta. Hindi ito random. Gusto niyang malaman kung may chance ba siya o kung safe bang umasa. Kuya,
Kung may babaeng pumapasok sa isip mo habang naririnig mo ito, malaki ang posibilidad na crush ka niya pero nahihiya lang talaga siyang umamin. At sa susunod na bahagi, ilalantad natin ang mas malalim na palatandaan na halos hindi na pagtatakpan. Kuya, ngayon papasok tayo sa mas malalalim na senyales. Ito na ang mga kilos na hindi niya kontrolado, hindi niya plinano, at hindi niya kayang iayos kapag nandyan ka. Dahil kapag ang babae ay may crush pero nahihiya, ang katawan niya ang nagkukumpisal para sa kanya. Hindi mo na kailangan ng malaking gesture, hindi mo na kailangan ng mga salita. Ang clues nasa mismong behavior niya. Makikita mo na isa sa pinakauna niyang ginagawa ay ang pag-soften ng energy niya kapag ikaw ang kausap. Hindi ito flirtiness, kundi natural softening. Kapag may ibang lalaki siyang kausap, normal ang tono niya. Pero kapag ikaw, nagiging mas gentle ang boses niya, mas mabagal, mas malinaw, mas maingat. Para bang hindi niya ayaw magmukhang rude, galit, or careless sa harap mo. Ito ay instinctive feminine response. Lumalabas lang ito sa presensya ng lalaki na kinahuhumalingan niya. Kasunod nito ay mapapansin mong nagiging unusually supportive siya sa maliliit na bagay. Hindi ito grand effort, hindi rin ito pagpapakitang gilas. Ito ay mga maliliit na moments kung saan sinusubukan niyang tulungan ng hindi halata. Kapag may nabanggit kang problema, nag-o-offer siya ng simpleng idea. Kapag may pinost kang project, nagbibigay siya ng encouraging comment. Kapag may nabanggit kang challenge, nagiging interesado siya sa progress mo. Hindi niya ito ginagawa sa iba, sa'yo lang, dahil gusto niyang mag-contribute kahit konti sa mundo mo. Isa pa sa pinakamalakas na palatandaan ay ang paraan niyang mag-observe ng behavior mo. Hindi ito creepy, hindi rin ito assuming. Ito ay quiet admiration. Kapag nasa group setting kayo, mapapansin mong aware siya kung tumatawa ka ba, kung nakikinig ka ba, kung may kausap kang iba. Hindi siya nakatitig, ngunit aware siya sa pinakamaliit na pagbabago mo. Ito ay subconscious tracking. At ginagawa lang ito ng babae na may malakas na attraction pero hindi ready maglabas ng feelings. Makikita mo rin na nagiging extra careful siya sa image niya kapag nasa paligid ka. Inaayos ang buhok, inaayos ang damit, bigla nang nagiging mas mahinahon ang kilos niya. Minsan pa nga kuya, nagiging clumsy siya dahil masyado siyang conscious. Hindi ito pagiging vain. Ito ay instinct ng babaeng gustong magpakita ng best version niya sa taong kinahuhumalingan niya. At kuya, isa sa pinaka-underrated na palatandaan ay ang paraan niya ng pag-initiate ng small, indirect contact. Hindi ito direct messaging. Minsan nagko-comment siya sa story mo. Minsan nagsisend ng meme na pasok sa humor mo. Minsan nagtatanong ng maliit na bagay na alam niyang masasagot mo. Hindi malaki pero enough para magsimula kayo ng interaction. Kung wala siyang gusto, hindi niya ito gagawin dahil ang babaeng hindi interesado ay hindi naghahanap ng paraan para lumapit sa iyo ng hindi halata. Isa pang sign na hindi maiiwasan ay kapag mas napapakita niya ang vulnerability niya sa iyo kesa sa ibang lalaki. Hindi ibig sabihin malalaki ang kinukwento niya, pero minsan may mga lumalabas na small confessions. Kung pagod siya, kung stressed siya, kung natatakot siya sa isang bagay, kung may problema siyang iniisip. Hindi niya ito ibinibigay sa kahit kanino. Sa iyo niya ito sinasabi dahil trust at attraction ay magkasama sa kanya. Kapag babae ay nahihiya pero may gusto, vulnerability ang lumalabas una bago ang aminan. At bago tayo lumipat sa huling bahagi kuya, may pinakamakapangyarihang senyales na madalas nakakaligtaan ng mga lalaki. Kapag may crush ang babae pero nahihiya siya, hindi niya kayang maging normal kapag ikaw ang nagbigay ng atensyon sa kanya. Minsan bigla siyang nagiging clumsy sa salita. Minsan nauutal, minsan nagiging overly polite, minsan biglang nagiging tahimik. Ito ay emotional overload
At ito ang pinakatunay na indicator na may tinatago siyang nararamdaman pero hindi niya kayang i-handle ng diretsahan. Kuya, kung nakikita mo ang mga senyalis na ito sa kanya, malaki ang posibilidad na hindi lang simpleng admiration ang nararamdaman niya. May pagtingin siya, may interest siya, nahihiya lang siyang aminin. At sa susunod na bahagi, ilalantad natin ang pinakamalalalim na palatandaan na halos equivalent na sa tahimik na pag-amin. Kuya, ngayon papasok tayo sa pinakamalalalim na palatandaan. Ito na ang mga senyalis na hindi niya kayang pigilan kahit anong effort niyang magpaka-normal sa harap mo. Kapag ang babae ay may crush pero nahihiya siya, lumalabas ang attraction niya sa mga kilos na hindi niya alam na lumalabas. Dito mo makikita ang mga gestures na halos hindi na pwedeng pagtakpan kahit gusto pa niyang itago. Isang napakalakas na palatandaan ay ang paraan niyang mag-react sa presence mo. Kapag bigla kang dumating, nagkakaroon ng micro-expression sa mukha niya na hindi niya mapigilan. Minsan, bigla siyang ngingiti kahit hindi niya napapansin. Minsan parang nagulat pero natutuwa. Minsan naman biglang nag-aayos ng sarili, inaayos ang buhok o ang damit niya. Hindi ito pagpapakyut, ito ay instinctive attraction response. Ang katawan niya ang nagsasabi ng totoo bago pa siya makapag-isip kung ano ang dapat niyang gawin. Makikita mo rin na nagiging overly conscious siya sa mga ginagawa niya kapag ikaw ay malapit. Kapag nagsasalita siya, parang bigla siyang nagiging mas maingat sa sasabihin. Kapag naglalakad siya, parang hindi niya alam kung saan ilalagay ang kamay niya. Kapag tumatawa siya, biglang nagiging softer ang tono. Kapag may sinabi kang seryoso, bigla siyang nagiging calm. Kapag medyo malamig ka, nagiging cautious siya. Kapag warm ka, biglang nagiging open siya. Ito ay emotional mirroring. At hindi ginagawa ng babae ang ganitong klasing mirroring sa lalaking walang epekto sa kanya. Kapag nangyayari ito sa iyo, kuya, malinaw na may nararamdaman siya. Makikita mo rin na kahit nahihiya siya, may mga sandali na hindi niya sinasadyang tumingin ng matagal sa iyo. Hindi ito provocative, hindi ito flirtation, ito ay admiration. Yung tipong tumingin siya saglit tapos bigla niyang iiwas kapag nahuli mo, pero may konting smile o awkward gesture pagkatapos. Ito ang tinatawag na instinctive gaze. Hindi niya ito mapigilan dahil gusto ka niya, pero kapag nahuli mo siya, doon lumalabas ang hiya. Isa sa pinaka-obvious pero madalas hindi napapansin ng mga lalaki ay ang subconscious positioning. Kapag ang babae ay may crush pero nahihiya siya, hindi siya lalapit ng diretsahan, pero ipoposisyon niya ang sarili niya sa lugar kung saan may chance na mag-interact kayo ng hindi halata. Minsan, uupo siya sa area na kung saan makikita ka. Minsan, dadaan siya sa lugar kung saan ka madalas. Minsan, magpapaikot siya ng kaunti lang para mapalapit sa iyo ng hindi obvious. Hindi niya ito iniisip ng malalim, pero ang katawan niya ang gumagalaw papunta sa direksyon mo. At kuya, isa sa pinaka-telling signs na may nararamdaman siya ay kapag nagiging sensitive siya sa mga maliliit mong compliments. Kapag sinabi mong maganda ang buhok niya, bigla siyang nagiging shy pero tuwang-tuwa. Kapag sinabi mong bagay sa kanya ang suot niya, bigla siyang hindi makatingin ng diretsyo. Kapag sinabi mong proud ka sa isang bagay na nagawa niya, bigla niyang hindi alam kung paano sasagot. Hindi ito dahil mahina siya, kundi dahil mabigat ang halaga ng opinyon mo para sa kanya. At ngayon, kuya, ang pinakamalalim sa lahat ng palatandaan sa stage na ito. Kapag ikaw ay hindi nagpaparamdam, may shift sa energy niya. Hindi dramatic, hindi halata, pero ramdam mo. Kapag busy ka, parang nagiging tahimik siya. Kapag nawala ka sandali,
parang may nawawala sa mood niya. Kapag hindi ka nag-reply, nagiging cautious at curious siya kahit hindi niya aminin. Ang babaeng walang nararamdaman ay hindi naaapektuhan sa presence mo. Pero ang babaeng may crush pero nahihiya ay hindi mapalagay kapag hindi ka around. Kuya, kung nakikita mo ang mga senyales na ito sa kanya, hindi mo na kailangan ng confirmation. Malinaw na may tinatago siyang pagtingin kahit nahihiya siyang ipakita. At sa huling bahagi, ilalantad natin ang pinaka-undeniable na palatandaan. Yung tipong kapag nakita mo, tapos na ang lahat ng tanong. Dahil yun na mismo ang kanyang silent confession. Kuya, ngayon, papasok tayo sa pinaka-undeniable, pinaka-transparent at pinaka-malalim na palatandaan. Ito na ang mga senyales na kahit anong hiya, kahit anong pagpigil niya, kahit anong pagtatago niya, hindi niya na kayang kontrolin. Kapag nakita mo ang mga ito, tapos na ang duda dahil ito na mismo ang kanyang tahimik pero malinaw na pag-amin. Unahin natin ang pinakalikas na reaksyon ng isang babaeng may malalim na crush pero sobra ang hiya. Nagiging iba ang glow niya kapag ikaw ang kausap. Hindi ito glow na obvious, hindi ito glamour glow. Ito ay subtle shift. Bigla siyang nagiging softer, mas gentle ang mata, mas magaan ang boses, mas mabagal ang kilos. Parang ang katawan niya mismo ang nag-a-adjust para mag-match sa energy na nararamdaman niya sa iyo. Hindi niya ito ginagawa sa iba. Sa iyo lang lumalabas ito dahil ikaw ang emotional trigger niya. Makikita mo rin na nagiging hypersensitive siya sa tone mo. Kapag medyo malamig ang sagot mo, tahimik siya pero ramdam mong nag-iisip. Kapag warm ka, biglang nagiging lively ang responses niya. Kapag nag-joke ka, minsan sobra ang tawa niya kahit simple lang. Kapag naging seryoso ka, mabilis siyang nagsusoften. Ito ay emotional tuning. At ang emotional tuning ay hindi lumalabas sa isang babae kung hindi ka niya gusto. May isa pang sign na hindi napapansin ng maraming lalaki. Kapag ikaw ang nagbibigay ng atensyon, hindi niya alam saan niya ilalagay ang sarili niya. Minsan bigla siya nagiging clumsy, nabubulol ng kaunti, o napapahawak sa mukha o buhok niya habang kausap ka. Hindi niya ito ginagawa para magpa-cute. Ito ay natural anxiety reaction ng babaeng attracted pero nahihiya. Ang katawan niya mismo ang nagraratel dahil sa dami ng emosyon na ayaw niyang ipakita. Maraming mga walang asiguradong lalaki ang hindi nakakapansin na pag ikaw ang nagbibigay ng atensyon, hindi niya alam saan niya ilalagay ang sarili niya. Minsan bigla siya nagiging clumsy, nabubulol ng kaunti, o napapahawak sa mukha o buhok niya habang kausap ka. Hindi niya ito ginagawa para magpa-cute. Ito ay natural anxiety reaction ng babaeng attracted pero nahihiya. Ang katawan niya mismo ang nagraratal dahil sa dami ng emosyon na ayaw niyang ipakita. Kapag naglalakad kayo kasama ang iba, mapapansin mo na subtly niyang inaayon ang pace niya sa iyo. Hindi siya lalapit ng todo, pero hindi rin siya lalayo. Gusto niyang maramdaman ang presence mo nang hindi nagmumukhang obvious. At ang pinakamalakas dito, kapag nagkaroon kayo ng chance na magkatabi ng hindi sinasadya, hindi siya agad aalis. Hindi rin siya magiging sobrang stiff. Mananatili siya doon, awkward, pero masaya. Dahil kahit nahihiya siya, gusto niyang maramdaman ang proximity mo. Isa sa pinaka-revealing na senyales ay ang pag-iwas niya sa mga direct, romantic questions pero pagbigay niya ng sagot na may double meaning. Kapag tinanong mo siya kung may gusto siya sa isang tao, sasagot siya ng, hindi ko alam, or maybe someday. Kapag tinanong mo kung ano ang type niya, sasagot siya ng generic pero kapareha mo ang description. Hindi niya kanyang sasabihin ng diretsahan dahil nahihiya siya, pero gusto niyang magkaroon ka ng clue. At kuya, ito ang pinaka-hindi niya kayang pagtakpan. Kapag ikaw ang nagbigay ng compliment, kahit simpleng bagay sa'yo yan, nawawala ang compost energy niya. Bigla siyang hindi makatingin, bigla siyang napapangiti, bigla siyang nagiging shy. Ito ang involuntary attraction response. Kapag wala siyang gusto, tatanggapin niya ang compliment ng normal.
Pero kapag may gusto siya, may emotional surge sa loob na hindi niya kayang i-hide. At ngayon, ang pinakamalalim, pinaka-crucial at pinaka-obvious na palatandaan, ang paraan niyang mag-handle ng emotional silence. Kapag hindi ka nag-reply, hindi ka nagparamdam o bigla kang naging distant kahit kaunti, nagkakaroon ng shift sa buong sistema niya. Hindi niya ito aaminin pero mapapansin mo sa timing niya, sa tono niya, sa choice of words, sa pacing ng replies, nagiging mas cautious, mas respectful, mas warm o minsan mas quiet. Hindi dahil galit siya, kundi dahil ayaw niyang mawala ang connection na mayroon kayo. Ang babaeng walang nararamdaman ay normal lang. Pero ang babaeng may crush pero nahihiya, hindi mapakali kapag naramdaman niyang lumalayo ka. Kuya, kapag pinagsama-sama mo ang lahat ng senyales na ito, malinaw ang sagot. Hindi ikaw ang nag-iisip, hindi ito coincidence, hindi ito friendliness. Ito ay attraction na pilit niyang tinatago dahil natatakot siyang masaktan, mabuking o mapahiya. Pero kahit anong pagtatago niya, lumalabas pa rin dahil ang puso ay hindi kayang kontrolin ng hiya. Ngayon kuya, may tanong ka na lang dapat sagutin. Ano ang gagawin mo kapag alam mong may nararamdaman siya sa'yo kahit hindi niya masabi? Dahil ang lalaking may wisdom ay hindi nang huhula. Marunong siyang makakita, umunawa at mag-decide ng may respeto at intensyon.